araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin sa araw. Papalawak ng bokabularyo sa Filipino. Mga nilalaman. Una, masigasig. Pangalawa, mapusok. Pangatlo, mahinhin. Pang-apat, maaliwalas. Panglima, mapangahas. Pang-anim, masalimuot. Pang-pito, mapagkumbaba. At ang pangwalo ay masinog. Una, ang salitang masigasig. So ano nga ba ito? Mga kahulugan at mga kasing kahulugan ng salitang masigasig. Una is masipag, masikap, maagap, aktibo, may pagsisikap o may determinasyon sa kanyang gawain. So narito na naman po ang mga halimbawa ng pangusap na mayroong masigasig. Ang guro na si Marco ay masigasig na nagtuturo sa kanyang mga mag-aaral. So ang tinutukoy po ng salitang masigasig ay si Marco. So siya ay isang aktibo o may determinasyong magturo sa mga mag-aaral. Pangalawa, masigasig na nagtatrabaho ang mga kawani ng pamahalaan sa pagsasaayos ng mga kalsada. So ang tinutukoy na masigasig ay ang mga kawani ng pamahalaan. So sila ay masipag o masikap o aktibong nagtatrabaho upang masaayos ang kalsada. One. Pangalawa, mapusok. So narito po ang mga kahulugan at mga kasing kahulugan ng salitang mapusok. Una is padalos-dalos, pabigla-bigla, hindi nag-iisip o hindi gaanong pinag-iisipan ang ginagawa. So yan po ang mga kahulugan at kasing kahulugan ng salitang mapusok. One. So ngayon, narito naman po ang halimbawa ng pangungusap na mayroong salitang mapusok. Una, si May ay mapusok sa kanyang mga desisyon sa buhay, kaya naman palagi siyang napapahamak. So ang tinutukoy po ng salitang mapusok ay si May. So si May daw po ay isang ay padalos-dalos o pabigla-bigla sa kanyang mga desisyon sa buhay, kaya naman siya ay palaging napapahamak. So, pangalawang pangungusap. Ang mga kabataan sa ngayon ay masyado nang mapusok kung mag-isip at minsan hindi na sumusunod sa payo ng kanilang mga magulang, kaya kadalasang sila ay napapahamak. So, ang tinutukoy po na ang salitang mapusok ay ang mga kabataan. So, sila daw po ay padalos-dalos o pabigla-bigla o hindi gaanong pinag-iisipan ang mga ginagawa. Kaya sila ay kadalasang napapahamak. Naunawaan? Pangatlo, ang salitang mainhin. So, narito po ang mga kahulugan at mga kasing kahulugan ng salitang mainhin. Una, mahiyain. Tahimik, disente, maayos, makahubilo o hindi gaanong kumikilos. So, yan po ang mga kahulugan at kasing kahulugan ng salitang mainhin. So, narito naman po ang mga halimbawa ng pangungusap na mayroong salitang mainhin. Una, si Mia ay isang dalagang mainhin. Kaya naman, napagkakamalan siyang walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, ang tinutukoy po ng salitang mainhin ay si Mia. So, wala daw po siyang, dahil siya ay mainhin, napagkakamalan daw siyang walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, maaaring si Mia ay tahimik, maaaring mahiyain o hindi gaanong kumikilos.
Pangalawang pangungusap. Maraming nagkakagusto kay Sarah dahil siya ay mahinhin at napakaganda. So, ang tinutukoy ng salitang mahinhin ay si Sarah. So, marami daw nagkakagusto kay Sarah dahil siya ay mahinhin o tahimik o disente o hindi gaanong kumikilos. So, kaya siya nagustuhan ng mga manliligaw niya, kung baga ganun yung marami nagkakagusto sa kanya dahil siya ay mahinhin. Ika-4, maaliwalas. So, narito naman po ang mga kahulugan at kasing kahulugan ng salitang maaliwalas. Una, maliwanag, magandang pagmasdan, hindi gaanong masikip na kapaligiran o malawak. So, yan po ang kasing kahulugan at mga kahulugan ng salitang maaliwalas. Mga halimbawa ng mga pangusap na mayroong maaliwalas. So, una, ang kwarto niya ay napakamaliwalas tingnan. So, ang tinutukoy ng salitang maliwalas ay yung kanyang kwarto. So, maaari siyang maliwanag o yung kwarto niya ay maaring magandang pagmasdan o hindi gaanong masikip ang kapaligiran. So, pangalawang pangusap na mayroong maliwalas. Napaka-maaliwalas ang loob ng bahay nila at ang mga gamit sa loob ay maayos na nakaligpit. So, ang tinutukoy ng salitang maaliwalas ay ang loob ng bahay. Pangatlong pangusap. Marami ang bintana ng bahay ni Ginang Marie, kaya maaliwalas ang loob nito. So, ang tinutukoy ng salitang maaliwalas ay ang bahay ni Ginang Marie. So, dahil sa maraming bintana, ay maaari itong maliwanag o magandang pagmasdan o hindi gaanong maskip na kapaligiran dahil maaliwalas. So, maaliwalas tingnan dahil hindi gaanong madilim o maraming bintana. Ikalima, mapangahas. So, narito po ang mga kasing kahulugan ng salitang mga kahulugan at kasing kahulugan ng salitang mapangahas. Una, matapang, walang takot, mabagsik o magiting, o kaya walang kinatatakutan. So, yan po ang mga kasing kahulugan at kahulugan ng salitang mapangahas. So, narito naman po ang mga halimbawa ng pangungusap na mayroong salitang mapangahas. Si Florante ay isang mapangahas na binata. So, tinutukoy na matapang o walang takot ay si Florante. Pangalawang pangungusap. Siya ay isang taong mapangahas, kaya naman takot sa kanya ang karamihan sa kanyang mga kalaban. So, siya daw ay isang walang takot o mabagsik. Kaya takot sa kanya ang mga karamihan ng kanyang mga kalaban. Panghuling pangusap. Sinugod si Juan ng mapangahas na tigre na kanyang nakasalubong sa daan. So, ang tinutukoy mapangahas ay yung tigre na nakasalubong ni Juan. So, yung tigre daw ay matapang, walang takot o mabagsik. Kaya sinugod si Juan. Juan. Ika-anim na salita. Masalimuot. So, narito po ang mga kasing kahulugan ng salitang masalimuot. Una, masamang pangyayari, magulo, komplikado o malungkot na pangyayari. So, yan po ang kasing kahulugan o kahulugan ng salitang masalimuot. So, narito naman po ang mga halimbawa ng pangungusap na mayroong salitang masalimuot. Una,
Masalimuot na pangyayari ang naranasan ni April sa kamay ng mga kumidnap sa kanya. So, ang tinutukoy na masalimuot ay yung naranasan ni April na mga pangyayari. So, masamang pangyayari na naranasan ni April. So, yun po ay ang masalimuot o kaya masamang pangyayari. Pangalawang pangusap, isang masalimuot na buhay ang naghihintay sa mga nasalanta ng malakas na bagyo. So, ang tinutukoy po dito na ang salitang masalimuot ay ang magiging buhay ng mga taong nasalanta ng bagyo. So, maaring komplikado o isang malungkot na pangyayari ang naranasan ng mga nasalanta ng malakas na bagyo. So, masalimuot o masamang pangyayari. Ikapito, mapagkumbaba. So, narito po ang mga kasing kahulugan at kahulugan ng salitang mapagkumbaba. Una, hindi mayabang, mabuting tao, mabait, o kaya hindi gahaman. So, ang gahaman po ay yung hindi siya sakim. So, narito naman po ay ang mga halimbawa ng pangungusap na mayroong mapagkumbaba. Una, siya ay nanatiling mapagkumbaba kahit na siya ay nagtamo ng pinakamataas na parangal. So, ang tinutukoy na mapagkumbaba ay siya. So, maaring isang tao, kumbaga, siya daw ay nagtamo ng nakatanggap o nagtamo ng pinakamataas na parangal, ngunit siya ay nanatiling mapagkumbaba o hindi mayabang. Pangalawang pangusap, dahil siya ay isang mapagkumbaba na pinuno, pinili niyang bumaba sa kanyang posisyon alang-alang sa bayan. So, ang tinutukoy na mapagkumbaba ay ang pinuno. So, yung pinuno daw ay isang mabuting tao o hindi gahaman. Kaya mas pinili niyang bumaba sa posisyon alang-alang sa bayan. Ikauli ay ang salitang masinop. So, narito po ang mga kahulugan at mga kasing kahulugan ng salitang masinop. Una, maingat, maayos, matipid, o hindi magastos, responsable, maingat sa bagay-bagay. So, yan po ang mga kasing kahulugan at kahulugan ng salitang masinop. So, narito naman po ang mga halimbawa ng pangusap na mayroong masinop. Una, masinop sa pera si Andrew, kaya naman siya ay madaming ipong pambili ng mga kagamitan sa pag-aaral. So, ang tinutukoy po ng salitang masinop ay si Andrew. So, siya daw po ay matipid o hindi magastos sa pera, kaya naman marami siyang marami siyang pambili ng mga gamitan sa pag-aaral. Pangalawang pangusap, si Bea ay masinop sa kanyang mga gamit, kaya naman paborito siya ng kanyang mga magulang. So, ang tinutukoy po ng salitang masinop ay si Bea. So, siya daw po ay maingat o maayos sa kanyang mga gamit, kaya naman paborito siya ng kanyang mga magulang. Huling pangusap, dapat tayong maging masinop sa pera upang maiwasan ang utang. So, ang tinutukoy po ng salitang masinop ay tayo. So, dapat daw tayong maging masinop o hindi magastos sa pera upang maiwasan ang utang. So, dyan lang po nagtatapos ang araling ito at sana ay may natutunan po kayo sa araling ito.